Hindi na raw makakain at hindi na rin makatulog si Senator Bato de la Rosa. Pag-amin pa niya, masama raw ang kanyang loob kay Senator Tito Soto dahil tila binalak daw nito na ipaaresto siya. Buwelta naman dyan ni Soto, paano niya ipahuhuli si Bato kung hindi niya nga alam kung papasok ito o hindi. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano na ang hakbang ng Senado dito sa nakabinbing warrant of arrest ni Senator Bato? Cheryl, bago ko sagutin yan, ay kwento ko muna na dito nga sa loob ng Senado, nagpalipas ng magdamag si Senator Bato de la Rosa matapos siyang isailalim sa protective custody ng liderato ng Senado. At kasama pa nga niya, nag-overnight yung kanyang kaalyado at matalik na kaibigan na si Senator Robin Padilla. Sa ngayon, yan daw ang desisyon ni Senator Bato de la Rosa. Hindi muna siya lalabas ng Senate premises o ng Senate building hanggat hindi naglalabas ang desisyon ng SC na favorable sa kanila. Hopefully ay makakuha raw sila ng temporary restraining order mula sa SC laban dito sa ICC warrant of arrest. At nanindigan nga si Senator Bato de la Rosa na hindi siya susuko sa ICC at sinasabi rin nung kanyang mga kasamaan sa mayorya, partikular na Senate President Alan Cayetano, na hindi talaga siya isusuko sa mga dayuhan. Ongoing. Umiiyak si Senator Bato de la Rosa habang kausap si Senator Bongo sa sesyon ngayong hapon. Hindi malinaw ang dahilan kung bakit siya umiyak pero makikitang kino-comfort siya ni Senator Go. Pero bago yan, nakausap ko si Senator Bato de la Rosa bago magsimula ang sesyon. Kumpara kahapon nang tanungin ko siya, But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ay, ang Senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. ngayon, kalmado na ang senador. Sir, how does it feel to attend the session again? Happy? You feel better now kasi nakakangiti na kayo, nakakatawa na kayo. Kasi kahapon, masyadong item na situation. Kasi may mga bisita tayo, may mga supporters na nakakabot na suporta. Lifting or moral. Sa kabila niyan, hindi raw halos nakakain at nakatulog si Senator Bato dahil sa pag-aalala. Are we expecting you to attend hearings as well? Committee hearings, sir? Depende kasi walang tulog talaga. Oo. Sir, di kayo nakatulog, sir? Di kayo nakatulog po. Bakit po? Melatonin, sir? Melatonin, no? Hindi tayo pumaya. Sir, bakit? Are you worried kaya hindi kayo nakakatulog? Ikaw kung naglalawin ka sa dahil, hindi ka mawari. Kagabi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada, nagpalipas ng magdamag ang senador. Kwento pa ni De La Rosa, nakausap niya si Vice President Sara Duterte nang tumawag ito kagabi. Pero hindi raw nila napag-usapan ang nakaambang impeachment trial ng bise. Nagtatanong lang siya, how can she help? Wala ka ba rin, ano kung matuloy yan, hindi ko padalang na pizza. Nagpadala, sir? Nagpadala ng pizza, sir? Ano pa naman yung wala naman yun. Siya tumawag sa inyo? Pero yan, tinawagan na, ibang ito siya, sinasala sa akin sa Oo. kasi hindi mo niya ako makontak. Bago yan, unang nagpa-interview ang senador sa labas ng plenaryo kung saan emosyonal din siya. Dito inamin niyang masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto. Tinawag niyang pagtataksil ang ginawa ng kapwa senador. Hindi raw kasi ipinadaan sa local court ang warrant of arrest na mula sa ICC. Anya, mukhang may plano talagang ipahuli siya. Hindi ako plastic. Hindi magsabi na wala akong sama ng loob. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. May design talaga na talagang gusto niya pahuli ako sa baba para hindi ako makaakyat dito, para hindi siya ma-unseat. Hindi ako magipagplastikan. I feel betrayed. Sa ginawa niya na yun, malungkot sa akin. Ba't hindi pa rin ako dali sa kanya? Sagot naman dyan ni Senator Soto, hindi siya magsusori kay Bato. Wala naman daw siyang ginawang masama dahil ipinaalam lang naman daw ng NBI ang tungkol sa warrant of arrest at hindi niya alam na darating si Bato. Sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Alam ko mayroon silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa
coming. I didn't do anything wrong. Sa kabila niyan, nanindigan si Senator De La Rosa na hindi siya susuko sa ICC. Yan ay kahit pa may warrant of arrest na siya. Mismong si dating Senator Antonio Trillanes IV pa nga ang nagdala niyan kasama ang NBI kahapon. Why? Ikaw ba? Gusto mo mag-surrender doon? Pilipino ka? You have existing Philippine codes. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. Please supplementarity, close mo kaya ang kailangan. Sabi ng Article 1 ng the Rome Statute. Anong klaseng complementarity ito? Muling iginiit ni Bato na pamumulitika lang ito laban sa kanya na iniuugnay siya sa umano'y extrajudicial killings noong Duterte drug war. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi na ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto nyo accountability, filean mo ko dito. Yung kaso sa Pilipinas. Gate pa ng senador, bakit ngayon lang ang ungkatan ng past? Sa ngayon, umaasa si Bato na maaaksyonan ng Korte Suprema ang inapila niya para hindi maaresto sa pamamagitan ng arrest warrant ng ICC. Kwento pa ni De La Rosa, hindi niya nahahawakan ang sweldo niya nitong mga nakaraang buwan na absent siya. Sir, sige. Ako talaga ako, hiyang-hiya na ako. The past 6 months, hindi ko natanggap ang sweldo ko. Ang kasus ba doon na yung ginamit sa mga relief operation, Naging emosyonal pa nga ang senador. Giit niya, ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ako ng gusto, faithfully. para naman sa kaalyado ni Bato na si Senator Rodante Marcoleta, safe si De La Rosa sa Senado laban sa nakabinding warrant of arrest. Sir, how safe is Senator Bato from arrest habang nandito siya sa Senado? Wala po talagang arestuhang As mangyari. safe as you are when you are at home with your husband. Isinailalim si Bato sa protective custody kahapon matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Si Senator Robin Padilla naman na sinamahan ng kapwa-senador hanggang sa overnight kagabi sa Senado, ikinwento na marami silang napag-usapan pero hindi raw yan tungkol sa kaso ni Bato at ang impeachment case ni VP Sara. Kwento ni Padilla, hindi niya alam na lulutang si Bato sa plenaryo kahapon. Sa dinner daw kasi ng Duterte Block noong linggo, ang pagkakaalam daw ni Padilla, wala naman silang numero para matuloy ang kudeta. Kagabi nagdaos ng programa sa harap ng Senate building ang mga taga-suporta ni Senator De La Rosa. May bit-bit nga silang placards at watawat. Isa sa kine-question nila, bakit pumasok ng Senate building si dating Senador Antonio Trillanes gayong hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Sa kalagitnaan ng protesta, nag-video call naman si Senator Bato. May panawagan din siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana naman, bilang Pilipino, pagtutago rin ako. Yung sundin lang yung proseso, yung legal na proseso. Cheryl, alam mo, for some reason, tensyonado talaga ang air dito sa Senado dahil bago mag-adjourn yung sesyon ngayong hapon, nagkainitan pa si Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla. That's while they were discussing about Senate Resolution 44 kung saan sinasabi na dapat idaan sa local courts ang anumang form of extradition. May tanong dapat si Senator Robin Padilla pero medyo napataas kasi yung boses si Senator Pangilinan at sabi niya na I still have the floor. So, nag-break yung sesyon, nag-huddle, nag-offer ng handshake si Senator Kiko Pangilinan ilang beses kay Senator Robin Padilla pero ayaw ni Senator Robin Padilla makipagkamay kay Senator Kiko Pangilinan. Samantala, habang nangyayari ang huddle ng mga senador sa plenaryo kanina, ay nakita ko na lumapit si Senator Bato kay Senator Tito Soto at niyakap niya pa ito. Kaya nung nakausap natin siya ngayon sa isang interview, sabi niya hindi na raw masama ang loob niya kay Senator Tito Soto dahil hindi naman daw pinabayaan ang kanyang opisina habang wala nga siya for 6 months. Balik sa iyo, Cheryl. Mayan sa loob ng higit 6 na buwan, saan daw nagtago si Senator Bato? Sabi niya kanina, I am everywhere. Sabi niya, in the air, in the space, but basically, hindi niya gustong sabihin kung saan siya naglagi. Pero ang sabi niya, nasa Pilipinas lang daw siya. Diba, ni Senator Robin Padilla na maging sila nagulat doon sa paglutang ni Senator Bato,
Hindi ba nila napag-usapan yan o ano ang nangyari? Oo, alam mo Cheryl, yan din yung yan ang talagang malinaw na sabi ni Senator Robin Padilla dahil nag-dinner daw yung Duterte block nung Sunday at sa kanya, as to his knowledge, wala talagang numero by then. So we asked him, when you say wala kayong numero, how many did you have? Para sa isang grupong nag-a-attempt ng kudeta. Sabi niya, di 8, sabi niya, kasi wala nga si Senator Bato. Siyam kung nandiyan si Senator Bato. Yun lang napag-usapan, sabi niya. And then, kaya nagkagulatan lang daw kahapon na may 13 na pala. And then, nung inanunsyo ni Senate President Alan Cayetano na nasa building pala si Senator Bato, kaya nakaboto siya physically at natuloy yung kudeta na yan at the rest is history, natuloy yung palitan ng liderato. I don't know yet, Cheryl, kung sinong ibang senador ang nakakaalam, but kung si Senator Robin Padilla ang tatanungin, wala siyang alam na may Senator Bato na lulutang kahapon at hindi nga rin daw niya alam na may sapat na pala silang numero. Ang sinasabi nga niya, walang kinalaman sa impeachment, nagkataon lang daw talaga na kahapon, they got the numbers that they needed, Cheryl. Walang may alam sa Senado or ng kapwa niya Senator na dadating siya. Pero yung kaninang, nagkaroon din kasi tayo ng pagkakataon na magkausap si Senator Bato sa One Balita Pilipinas, na nung pagbaba daw niya ng sasakyan, nahablot siya ng mga taga-NBI, kaya siya pumiglas at kumaripas na tumakbo sa loob ng Senado. Pero ang NBI alam. Correct. Mukhang ganun yung lumalabas, no? Mukhang may intel yung NBI, I can only surmise to hindi ko sure kasi hindi ko na-interview yung NBI, pero clearly, since andito yung NBI, mukhang either alam na darating siya or kasi ang version ni Senate President ang version ni dating Senate President Tito Soto, kahit siya, hindi niya alam na paparating si Senator Bato. Ang nangyari daw is pinuntahan siya ng NBI, inform siya na, may warrant na si Senator Bato galing sa ICC. At ang pinakasimpleng sinabi daw ni Senator Tito Soto ay, sige, coordinate kayo with the Office of Sergeant at Arms. So kaya nandito sa premises doon yung NBI kahapon at nakipag-coordinate sa Office ng Sergeant at Arms. Kaya ang sinasabi nga ni Senator Soto, hindi siya pwedeng i-blame na muntik nagka-arestuhan kahapon kasi hindi niya nga alam na parating daw si Senator Bato de la Rosa kahapon. Ang tanging alam niya, dumating yung NBI dito, in-inform siya as the Senate President, as it should be naman talaga. Cheryl, kailangan i-inform yung leader ng Senado na isa sa mga senador ay merong warrant of arrest. So as simple as that. So yung mga sumunod na pangyayari, sinasabi is hindi na niya kontrolado, sabi ni Senator Soto, kasi biglang ang nag-appear dito sa loob ng sesyon si Senator Bato de la Rosa kahapon and apparently nandun yung NBI, nauwi na sa habulan at sabi nga ni Senator Bato nauwi daw sa wrestlingan kaya nagkanda sugat-sugat yung kamay niya. Cheryl. Ihabol ko na rin, kahapon aminado naman, di ba, nung na-interview natin si Senate President Alan Peter Cayetano na yung 13 votes na yon ay tanggap nila na manipis, delikado. Pero may mga bali-balita naman ngayon na pwedeng hindi rin siya magtagal at pwedeng mabalik sa administrasyon yung majority. May ganun na bang balita dyan? I remember that kasi ko yung nagtanong yan kahapon sa live natin kay Senate President Alan Cayetano. And yes, tama, inamin niya, manipis ang 13 votes. Naalala ko pa sa sagot niya sa iyo kahapon, Cheryl, is kaya nga ang kanyang layunin ay kumuha or mag-encourage ng mas maraming senador na pumanig sa kanila at maging, ang dagdag ko lang dyan, Cheryl, nakausap din namin kayo na yung isa pang bumoto kay Senator Alan Cayetano para maging Senate President, si Senator Jinggoy Estrada. And even sinasabi niya na unstable talaga yung 13 na yan, masyadong manipis yan. So kung ang tanong ay posible bang magkaroon ng kudeta, ang masasabi lang natin dito, wala naman kasing limitasyon. Sa dami ng pagkakataon ng pwedeng magpalit ng Senate President or ng Senate leadership. Ang laro lang dito, Cheryl, kung may grupo na makakabuo ng 13 boto, then magkukudeta kung sino man yung nakaupong Senate President. But let's just focus on the idea na manipis ang 13, malaki ang 9 para sa isang majority block, and merong dalawa kahapon, Cheryl, ni Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Zubiri na nag-abstain and they don't want to be identified as minority and majority. So those two
possible, pwedeng maging swing vote. So bahala na ngayon yung grupo nila Senator Soto at Senate President Alan Cayetano na kunin yung dalawa kung saan sila papanig, bagamat nagmamatigas sila Senator Migs na mas gusto raw nilang maging independent senators. But then again, hindi natin inaalis na hanggang sa mga oras na ito, posibleng nagkakagapangan at laging posible naman yung kudeta dahil lagi namang may active threat at lagi namang merong nag-a-attempt na mag-unseat ng Senate President. The question na lang dyan, Cheryl, is kung kailan matutuluyan like yung nangyari kahapon. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.